Matapos makita ni Leping ang babaeng sugatan, agad siyang lumapit sa kanyang aso at tinanong, "Saan mo na naman nakuha ang taong sugatan na ito?" Kasunod nito, sinimulan niyang suriin ang kalagayan ng babae. Nang mapagtanto niyang malubha ang kalagayan nito, sinabi niya na kailangang magamot ito kaagad. Pagkatapos ay pinuri niya ang munting aso sa pagligtas sa babae, at tuwang-tuwa naman ang aso dahil sa papuring ibinigay ng amo. Subalit, napansin ng aso na tila kumakapal ang nakakakilabot at bayolenteng aura sa paligid, kaya't agad niyang hinanap ang pinagmumula nito dahil maaaring banta ito sa buhay ng kanyang amo. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niyang nagmumula ito sa Demon Queen. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Elizabeth na mabahong aso, at tinanong, "Tuwing bumabalik ka ba dito, kailangan mong magdala ng mga random na tao?" At sa masamang tingin, sinabi ni Elizabeth na mukhang kailangan niyang ipaalala ulit ang mga sinabi niya noon sa kanya. Nang marinig ito ng aso, unti-unti siyang napaatras at napaiyak, takot sa posibleng masamang mangyayari. Samantala, sa malayong lugar, makikita ang patuloy na paglipad ng Holy Sword. Matapos maramdaman na siya'y malayo na mula sa bahay ni Leping, bumalik ito sa kanyang anyong tao. Habang humihingal, sinabi niyang sapat na siguro ang 30 kilometro upang makaiwas sa lugar na iyon. Kasunod nito, naisip niyang kagigising lamang niya mula sa mahabang pagkahimlay, ngunit hindi niya inaasahan na hindi na niya maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa sandaling iyon ay nalaman niyang ang legendary hero ay hindi sumunod sa kanyang script. Dahil sa halip na labanan ito, nanirahan pa siya kasama ang Demon Queen at nagkaroon pa ng isang intimate na relasyon dito. Dagdag pa rito, lahat ng kagamitan sa bahay ni Leping, na siya mismo ang lumikha, ay mas malakas sa kanya, na kaya siyang durugan, kahit siya pa ang tinaguriang hari ng lahat ng sandata. Pakiramdam niya, kumpara sa mga sandatang iyon, siya'y tila scrap metal lamang. At dahil sa sobrang takot, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Inalala niya na ang kanyang layunin ay tulungan ang hero na talunin ang Demon Queen, ngunit ngayong nagbago na ang sitwasyon ay hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Habang umiiyak siya, iniisip niya na kung ang layunin na lamang ba ng kanyang pag-iral ay maging isang pangsibak ng kahoy. Kasunod nito ay halos mabaliw na si Alpha sa pag-iisip kung ano pa ang halaga ng kanyang pag-iral. Matapos ang matinding kalungkutan, pinakalma niya ang sarili. Sinabi niya ngayon na nakalayo na siya kay Leping, kailangan niyang hanapin ang tunay na layunin ng kanyang buhay upang magtaglay ng bagong kumpiyansa. Ngunit sa sandaling aalis na siya, may narinig siyang humihingi ng tulong sa malapit. Sa pagkagulat, naghanda siyang protektahan ang sarili at tinanong kung sino iyon. Nang gawin niya ito, nakita niya ang babaeng demon na nakalaban ng aso kanina, at ngayon ay humihingi na ng tulong sa kanya. Napagtanto niya na katulad niya, isa rin itong weapon spirit, kaya agad niyang tinanong kung nasaan ang totoong katawan nito, dahil kung wala iyon ay maglalaho ito ng tuluyan. Sinabi naman ng burial demon na winasak ng isang masamang tao ang kanyang katawan, kaya nakiusap itong tulungan siyang makahanap ng bago, dahil kung hindi, tuluyan na siyang maglalaho. Sa sandaling ito ay nagsimulang mamula ang mukha ni Alpha at sumang-ayon siya, iniisip na bukod sa maganda ang babae, kailangan din niya ang tulong ni Alpha. Subalit habang natutulala siya, makikitang nahihirapan na ang burial demon, kaya't sinabi nitong kailangan nilang magmadali dahil hindi na siya magtatagal. Nagsimulang matarante si Alpha dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahil kung maghahanap pa siya ng sandatang magiging bagong katawan nito, aabutin siya ng mahabang oras. Nang sabihin niya ito sa babae, ay sumagot naman ito na may ibang paraan, pansamantala siyang pumasok sa katawan ni Alpha. Naisip ni Alpha na tama nga siya, dahil kung gagawin niya ito, masusuportahan ng kanyang magic power ang buhay ng burial demon, para hindi ito tuluyang maglaho. Nang makita ng burial demon na pumayag si Alpha, natuwa ito, dahil nahulog na siya sa kanyang bitag. Ngunit sa kanyang pagkagulat bigla itong tumawa at seryosong sinabi, "Sa tingin mo ba, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo?" Nagsimulang maging desperado ang burial demon at naisip na kung wala ng ibang paraan, kukunin na lamang niya ang katawan nito ng puwersahan.
At bagamat mahina siya ngayon, sigurado naman siyang may tsansa pa siyang manalo laban kay Alpha, dahil iniisip niya na mahina lamang ito. Subalit, sa sandaling gagawin na niya ang kanyang plano, nakita niyang nagmamayabang si Alpha, sinasabi na siguro'y nakikita siya ng Burial Demon bilang kamangha-mangha, kaya't iniisip nito na ito na ang tamang pagkakataon para pagsamantalahan ang kanyang murang katawan. Sinabi rin ni Alpha na dahil hinahangaan ng Burial Demon ang kanyang kakisigan, hindi na niya itatago na siya ang legendary Holy Sword na si Alpha. At natural lamang ang lahat ng nararamdaman nito, sinabi din niya sa sarili na matapos iwan ang dalawang iyon sa kanilang bahay, agad siyang nakatagpo ng isang nilalang na nakaka-appreciate sa kanya. Kaya't pinagmamalaki niya sa kanyang sarili na siya nga talaga ang hari ng lahat ng sandata. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinabi niya sa Burial Demon, kung ibang nilalang ang humingi ng tulong sa akin, baka hindi ako pumayag. Ngunit dahil ikaw ang humihingi ng tulong, pagbibigyan kita na pumasok sa aking katawan. Samantala, ang Burial Demon, na natutulala sa sobrang pagka-assuming ni Alpha, ay sinabi sa sarili, tila nababaliw na ang isang ito. Ngunit sinabi rin niyang pwede na niya itong pagtiyagaan at itapon na lamang kapag nakahanap na siya ng pamalit. Kasunod nito ay sinimulan na niyang akitin si Alpha, sinasabing lumapit siya. Nang marinig ito, agad namang lumapit ang uto-uto na si Alpha, at nang makalapit na siya, bigla siyang hinayla ng Burial Demon. Sinabi nito, tumingin ka sa aking mga mata, habang nahihiya si Alpha sa posisyon nila, ay tinanong niya, ngayong nakatingin na ako, ano na ang sunod nating gagawin? Sa sandaling iyon, ginamit ng Burial Demon ang kanyang kakayahang Eyes of Resentment. Saka tinanong niya si Alpha, anong klaseng pagkamuhi ang mayroon ka? At tutulungan kita na lutisin ito. Natulala si Alpha at tinanong kung anong pagkamuhi ang sinasabi niya. Ngunit kalaunan, tuluyan ang nasakop ng Burial Demon ang kanyang isipan, at inisip niyang kasalanan ng dalawang iyon kaya nawala ng kahulugan ang kanyang pag-iral. Nakangiting sinabi naman ng Burial Demon, ibigay mo sa akin ang iyong katawan at ako na ang bahala sa lahat ng problema mo. Sumang-ayon si Alpha, at tuluyan nang pumasok sa kanyang katawan ng Burial Demon. Kasunod nito, tumayo na si Alpha, at ngayon ay nababalot na ng itim na enerhiya. Kasunod nito, nagsimula itong tumawa, sinasabing maaari na naman niyang simulan ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang maglakad si Alpha na parang isang babae. Habang ginagawa niya ito, sinabi niyang ang katawan na ito ay masyadong mahina, ngunit naalala niya rin na sinabi kanina ni Alpha na siya ang Holy Sword. Ngunit binaliwala na rin niya ito dahil napansin niyang ang pagkamuhi na nararamdaman ni Alpha ay perpektong tumutugma sa kanya, kaya siya'y lalo pang lumalakas. Matapos maisip ito, sinabi niya na natutunan niya mula sa kanyang huling laban na hindi siya dapat sumugod ng padalos-dalos. Sa halip, dapat niyang iwasan ang aso na nagbabantay sa daan para makadiretso siya sa walang pusong tao na nag-abandona sa kanya, at tapusin ito. Samantala, sa bahay ni Leping, unti-unti nang nagigising ang Sword Saint. At ang unang nakita niya ay si Elizabeth. Nang makita naman ni Elizabeth na nagising na siya, tinitigan lamang niya ito at sinabi, sa wakas, nagising ka na rin. Dahil sa narinig niyang ito, tinanong ng Sword Saint kung sino siya at kung siya ba ang nagligtas sa kanya. Sinabi naman ni Elizabeth na base sa kanyang kalagayan, hindi ito ang tamang oras para sa mga tanong. Ngunit pagkatapos sabihin ito, nagsimula siyang gumapang sa kama. Nang makalapit siya, sinabi niya, makinig kang mabuti sa akin. Natatakot namang tinanong ng Sword Saint kung ano iyon. Kaya sinabi ni Elizabeth na binabalaan niya ito. Pagkasabi nito, lumapit palalo si Elizabeth at ipinatong ang kanyang dibdib sa dibdib ng Sword Saint upang ipakita na siya ang may mas malaki, ang nakatataas sa kanilang dalawa. Matapos gawin ito, sinabi ni Elizabeth, ako ang naunang dumating sa lugar na ito. Naguguluhan namang tinanong ng Sword Saint kung ano ba talaga ang gusto niyang sabihin. Seryosong namang ipinaliwanag ni Elizabeth na kailangan lamang niyang manatili sa kwartong ito, habang nanatili siya dito. At kapag dumating ang lalaking iyon at may gusto itong gawin sa kanya, dapat siyang mariing tumanggi.
Binanggit pa niya na ang lahat ng nasa loob ng bahay na ito, kasama ang lalaking iyon, ay pag-aari niya. Agad namang sumang-ayon ang Sword Saint sa mga sinabi ni Elizabeth. Naisip din niya na may sobrang lakas na aura na nagmumula kay Elizabeth, at base sa kanyang karanasan, hindi siya makapaniwala na may ganitong kalakas na tao sa kontinente. Ngunit naisip din niya na baka mali ang pakiramdam niya, dahil baka nararamdaman lamang niya ito dahil sa kanyang mga sugat. Habang nag-uusap sila, bigla namang bumukas ang pinto at masayang pumasok si Leping, sinasabing handa na ang niluto niyang noodles. Kasunod nito tinanong niya si Elizabeth kung gising na ba ang kanilang pasyente. Ngunit sa kanyang pagkagulat, halos matapon ang dala niyang noodles dahil nakita niyang tila may ginagawang kakaiba ang dalawang babae sa ibabaw ng kama. Dahil sa iniisip niya na nakakaistorbo siya sa kanilang ginagawa, dahan-dahan siyang umatras at isinara ang pinto. Habang ginagawa niya ito, hindi pa rin niya maialis ang tingin sa ginagawa ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang dalawang babae at ipinaliwanag kay Leping na nagkakamali siya ng iniisip. Sinabi naman ni Leping na hindi na niya kailangang magpaliwanag dahil 2024 na, at normal na ang mga ganoong mga bagay. Sinabi pa niya na dapat pang magpahinga ang Sword Saint dahil sa kanyang mga sugat. Nagpasalamat naman ang Sword Saint sa tulong ni Leping. Sinabi ni Leping na okay lang iyon at tinanong kung paano siya nagkaroon ng ganoong mga sugat, at kung ito ba'y dahil sa mga malalakas na halimaw sa paligid. Nang marinig ito, inisip ng Sword Saint na kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya sinabi niya kay Leping na nakuha niya ang mga sugat habang sinusubukan niyang hulihin ang isang traidor mula sa Dark Guild, ngunit minaliit niya ang kalaban kaya nauwi siya sa ganitong kalagayan. Nang marinig ni Leping ang tungkol sa Dark Guild, napatingin siya kay Elizabeth. Tinanong naman ni Elizabeth kung sigurado ba siyang mula sa Dark Guild ang kanyang kalaban, dahil sa pagkakaalam niya, wala na ang mga ito. Matapos namang sabihin ito ay naiinis si Elizabeth habang iniisip kung bakit napakaraming miyembro ng Dark Guild at kung nagtagumpay ba si Emilia sa iniutos sa kanya, dahil tila patuloy pa rin ang mga ito sa kanilang gawain. Nang marinig ito, nagkaroon ng seryosong ekspresyon ang Sword Saint at sinabi na naging abala siya ng 3 buwan sa paghahabol sa traidor kaya wala siyang alam sa mga nangyayari sa kontinente. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang si Chichi, at tinanong kung sino si Elizabeth. Sumagot naman si Leping, sinabing nakalimutan niyang magpakilala. Sinabi niyang siya si Leping at kasalukuyang tumutulong sila sa pagpuksa sa Dark Guild, habang ipinakilala naman niya si Elizabeth bilang si Xiaobai, ang kanyang roommate. Nagulat ang Sword Saint sa sinabi ni Leping na si Elizabeth ay roommate lamang, dahil kanina ay pinagbabantaan pa siya nito na si Leping ay kanya lamang na para bang mag-asawa ang dalawa. Nang makita ni Elizabeth ang reaksyon ng Sword Saint, galit niyang tinanong, mayroon ka bang gustong sabihin? Napansin ni Leping na umiinit na naman ang ulo ni Elizabeth, kaya't sinubukan niyang pakalmihan ang sitwasyon. Sinabi niyang si Elizabeth ay masyadong direkta magsalita, ngunit mabuti ang kanyang puso. Ipinaliwanag din niyang noong walang malay ang Sword Saint, tinulungan siya ni Elizabeth na magpalit ng damit at ginamit ang kanyang magic upang pagalingin siya. Nagulat ang Sword Saint sa narinig, dahil kahit ang mga 5-star demon ancestor ay hindi kayang pagalingin ang sugat na tulad ng sa kanya. Maliban na lang kung iyon ay healing magic na katulad ng sa leader ng mga elf, ay hindi yun magiging posible. Matapos maisip ito, sinimulan niyang suriin si Elizabeth at napansin niyang may tenga ito ng isang elf, kaya namangha siya dahil bukod sa kakayahan ni Elizabeth na masuppress siya gamit ang aura nito, kaya rin itong gumamit ng advanced healing magic. Naisip tuloy ng Sword Saint na marahil ang pagkakakilanlan ni Elizabeth ay tiyak na espesyal. Nang makita ni Leping ang malalim na pag-iisip ng Sword Saint, sinabi niya na talagang kamangha-mangha ang magic, kaya naiinggit siya. Matapos marinig ito, sinabi ng Sword Saint na ang lugar na kanilang tinitirhan ay talagang kakaiba. Dahil sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang parte ng kontinente, ngayon lang siya nakakita ng mga kakaibang gadgets tulad ng nasa bahay nila. Kasunod nito, tinanong niya kung matagal na ba silang naninirahan ng magkasama.
Nakangiting sumagot si Leping at sinabi na medyo matagal na silang magkasama. Galit namang sumagot si Elizabeth, tinatanong kung bakit ang dami niyang tanong. Napagtanto ng Sword Saint na ang dalawa ay may magkasalungat na ugali, si Leping ay napakabait, habang si Elizabeth ay may masamang personalidad. Naisip din ng Sword Saint na kahit nakasalamuhan na niya ang mga pinakamalalakas na tao sa kontinente, gaya ng Dwarf King, mga elders ng Elf Guild, at si Malfoy, ang pinuno ng Dark Guild, ay sa sandaling ito, hindi niya matukoy ang tunay na lakas ni Leping at Elizabeth. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, sinabihan siya ni Elizabeth, kung wala ka nang gagawin sa bahay na ito, maaari ka nang umalis dahil dinudumihan mo lamang ang aking bahay. Nagulat ang Sword Saint sa sinabi ni Elizabeth kaya tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mong iyon? Sumagot naman si Leping kay Elizabeth at sinabing, si Chi-Chi ay nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa Dark Guild at ngayon ay bisita natin siya. Kaya ang mga bagay na gaya ng paglilinis, ay ipaubaya mo na lang sa akin. Naiinis naman si Elizabeth sa pagtatanggol ni Leping sa babaeng ito, kaya pag-alit niyang sinabi, bahala ka na sa gusto mong gawin. Sa kabilang banda, pagkatapos marinig na gusto na siyang paalisan ni Elizabeth, sinabi ni Chi-Chi na tama nga ito, kaya humingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanila. Matapos nito, naalala niya ang Burial Demon na tumalo sa kanya. Inisip niyang kailangan niya pa itong hanapin dahil kung magpapatuloy ito sa paghahasik ng lagim, malalagay sa panganib ang buong kontinente. At sa kanyang palagay, ang weapon spirit na iyon ay mas malakas pa kay Malfoy, ang pinuno ng Dark Guild. Kaya napaisip siya kung may kinalaman dito ang Sea of Darkness, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na iyon mahalaga. Dahil iniisip niya na siya lamang ang maaaring makapigil sa Burial Demon. Sa pag-iisip nito, sinubukan niyang tawagin ang kanyang espada, ngunit sa kanyang pagkadismaya, walang nangyari. At napuno ng katahimikan ang buong silid. Nagtataka si Leping sa ginagawa ni Chi-Chi, kaya tinanong niya, ano ang ginagawa mo? Hindi pinansin ng Sword Saint ang tanong at muli niyang sinubukan tawagin ang espada, ngunit nabigo ulit siya at bumagsak pa sa sahig dahil sa backlash ng paggamit ng kapangyarihang iyon. Kasunod nito, napatanong siya, ano ang nangyayari? Bakit parang hindi ko matindaan ang kahit anong sword form? Sumagot naman si Elizabeth, at sinabi na simple lang ang sagot sa kanyang tanong. Ang iyong mga sword skills ay kinuha ng mga impurity sa iyong katawan. Iyon ang kabayaran ng iyong pagnanais na mag-shortcut upang maging mas malakas. Nagtaka naman si Leping at tinanong si Elizabeth kung ano ang ibig sabihin ng impurities na iyon. Bago pa makasagot si Elizabeth, sinabi ng Sword Saint, upang makapag-advance sa mas mataas na cultivation at malabanan ang Dark Guild, pumirma ako sa isang kontrata sa Sea of Darkness. Tinanong ni Leping, ano ang Sea of Darkness na iyon? Ipinaliwanag ni Elizabeth na ito ay mga maruruming insekto na konektado sa kontinente. Sumang-ayon ang Sword Saint at sinabing, tama si Elizabeth. Sa aking pagnanais na mag-shortcut sa aking cultivation, hindi ko natanggihan ang temptasyon na iyon, kaya nahulog ako sa patibong ng Sea of Darkness. Sinabi naman ni Leping, bagamat hindi ko masyadong naiintindihan ang nangyayari, kung nakalimutan mo ang mga kasanayan mo, pwede ka namang mag-aral muli. Kagaya ko, nag-aaral pa lang ako ng swordsmanship, habang si Elizabeth ay isang swordmaster. Kung willing kang matuto, baka mas lumakas ka pa kaysa dati. Nagalit si Elizabeth nang marinig ang kanyang pangalan at tinanong si Leping, kailan ko sinabi na tutulungan ko ang babaeng ito? Huwag mo akong pangunahan sa mga desisyon ko. Nagulat naman si Leping sa reaksyon ni Elizabeth, kaya agad siyang humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang kaya lang niya iyon sinabi ay dahil inakala niyang pare-pareho naman ang kanilang layunin na talunin ang Dark Guild. Matapos sabihin ito, napaisip si Leping kung bakit tila nagiging masyadong mainitan ang ulo ni Elizabeth. Walang ideya si Leping na ang nararamdaman ni Elizabeth ay selos. Samantala, tumayo na ang Sword Saint at sinabi, kalimutan niyo na lang iyon. Hindi ko na gustong maging abala pa sa inyo. Matapos muling magpasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay,
Sinabi niyang aalis na siya. Sinubukan siyang pigilan ni Leping at sinabi, marahil ay gutom ka na, naghanda ako ng mangkok ng noodles para makakain ka bago umalis. Ngunit tinanggihan ito ng Sword Saint, at habang mapapansin ang luha sa kanyang mga mata, muli siyang nagpasalamat kay Leping sa kanyang kabaitan. Sinabi niyang hindi pa niya magagawang kumain ngayon dahil kailangan pa niyang pag-isipan ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos sabihin ito, tuluyan ng lumabas ng bahay ang Sword Saint. Si Leping, nang makita ito, ay nag-aalala at iniisip kung magiging ligtas ba si Chi-Chi sa labas dahil maraming panganib ang maaaring makaharap niya. Si Elizabeth naman ay kinuha ang mangkok ng noodles at sinabi, mukhang marunong makiramdam ang babaeng iyon, dahil ang mangkok ng noodles na ito ay para sa akin lang at ako lang ang pwedeng kumain. Nang makita ito ni Leping, tinanong niya si Elizabeth, nasaktan si Chi-Chi dahil sa pakikipaglaban sa Dark Guild. Bakit ayaw mo siyang tulungan? Naiinis na sumagot si Elizabeth, ayoko. Kung gusto mo talagang tumulong, ikaw na lang ang tumulong sa kanya. Huwag mo na akong idamay. Sa mga reaksyong ito ni Elizabeth, halata na nagseselos siya sa Sword Saint. Abangan ang susunod na mga mangyayari sa pagitan ng Sword Saint at ng Demon Queen. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. At kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at comment na din ng heart sa comment section. Malaking tulong na yan para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na din ang subscribe at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!